Sumainyo ang Panginoon. At sumunod. Tulad po ng naman namin, ngayon ay pangbansang linggo ng Biblia. Every fourth Sunday of January, right after the Santo Niño, kasunod po yan palagi. Hindi mo lang na-announce na dahil yung banal na sulatan. Ito ang tawag natin na inasusulat na salita ng Diyos. Sa pamantayan po natin bilang mga Katolikong Kristiyano, pag sinabi natin salita ng Diyos, tanggap po ito. Kasi yung iba natin mga kapatid na hindi Katoliko, para sa kanila, salita ng Diyos equals nasusulat ng salita ng Diyos. Word of God equals the Bible. Sa akin, pag sinabi natin salita ng Diyos, Word of God, ito ay tatlong sangay. Ano ito? Yung nasusulat ng salita ng Diyos, Biblia, pinakapundasyon natin, bahagi yun. Pangalawa, alin? Yung tinatawag natin magisterium, the teaching authority of the church, ang kapangyarihan ng simbahan na magturo. Kasi yung Biblia ay galing din sa simbahan. Ang simbahan ang pumili ng banal na kasulatan. So, pagkakataon, at may mga pamantayan na itinuturo tayo na nililiwanag ng simbahan. Tulad ng halimbawa ng alin, yung hindi natin pagsakayin sa divorcio at sa abortion, o kaya yung lumen, Evangelium Vitae, ibang Gospel of Life, ang Ebanghelyo ng buhay, ay bahagi na nagpapatibay ng pagpapahalaga na mula sa sinapupunan hanggang sa huling hilinga ay dapat na imaman. Saan ang galing yun? Sa kapangyarihan ng simbahan na magturo. Bahagi. Pangatlo, anong tinatawag natin? Sacred tradition. Pag sinabi namin sacred tradition, hindi lang ba sa tradisyon? Ngunit yung tradition na naging bahagi ng alin, na naging bahagi ng kasaysayan ng simbahan. Katulad yung halimbawa ng alin, yung pagpili ng isang papa, bahagi yung tradisyon ng simbahan. Yung mga pagkasamatuparan natin ng mga sakramento, lalo na yung pagduribang ng bansa. So, tatlo po ito. Kaya napakahalaga kung makita natin na yun yung pamantayan ng pagkikis natin pag sinabi natin salita ng Diyos ay tatlong ito. Isa lamang yung nasusulat na salita ng Diyos, which is the Bible. Kaya mo binabahagi at pinahalagaan natin yung nasusulat na salita ng Diyos. Pero hindi lamang sa pamagitan ng salita ng Diyos, hindi lamang ito. Kaya napakahalaga yung dalawa natin kung pamantayan kapag sinabi natin salita ng Diyos. Ang kapangyarihan ng simbahan na magturo at ang banal na tradisyon. Pero ngayon, ang pag-inilaya ng pinili, yung Biblia, yung nasusulat na salita
ng Diyos. Na kung titingnan po natin, binibigyan natin ng pagpapahalaga na sabi na natin, may lumang tipan. Ano yung lumang tipan? Katulad ng ating unang pagbasa, yung pangako ng Diyos, yun ang nilalaman ng lumang tipan. Ano yung bagong tipan? Yung kaganapan ng pangako ng Diyos na walang iba kundi alin? Ang ating Panginoong Jesucristo. Yun ang kaganapan ng lumang tipan. Kaya nga, kanina, sa ikalawang pagbasa, nasulat ng San Pablo, at sa Ebanghelyo natin na binasa ay mula kay San Mateo, yun ay bagong tipan. Na nakita rin natin natin. Kaya ngayon unang pagbasa natin, yung mula sa lumang tipan, mula sa aklat ng Propeta Isaias. Ano yung binabanggit dito? Na ang baybayin ng kung saan ang bayan sa baybayin ng lawa ng Galilea ay doon tumira si Jesus. Capernaum. So, alam natin na si Jesus ay sinilang sa Bethlehem ng Judea. Pero lumaki siya sa Nazareth ng Galilea. Pero yung kanyang public ministry, nang simula siyang mangaral, ang naging pinaka-sentro at yung kanyang tinirahan ay alin? Capernaum. So, nakuntong si kaganapan na ipinahayag ko sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Bakit? Hindi lamang sa mga very accessible. Kasi noong unang panahon, yung tinatawag natin highway. Ngayon, marami tayong highway. Ay nagsimula lang yung highway na yan ay gawa ng mga motor vehicle. Kaya lumaganap. Pero noong unang panahon, ang mas madaling pagkilos, yung paglalakbay ay yung tinatawag natin lawa o laga, the water days. Kaya bahagi yun. Kasi nagsimula lang ng mga motor vehicle late 1800. Pero for 2,000 years ago, nung panahon ni Jesus, mas madali yung paglalakbay sa pagitan ng bangka. Kaya doon, dinahin sa Jesus na manirahan sa Capernaum. Kasi pwede ng ang maraming bayan sa pamagitan ng paglalakbay sa lawa ng Galilea or kung tawagin natin ay Sea of Galilee. Pero bahagi na mahalaga kung magnilay tayo, magbasa tayo, makinig tayo ng salita ng Diyos. Of course, every Sunday, mayroon tayong pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sabi na natin yung kalahati ay picture in the Word of God. Bahagi yun, kabiyak ng pagdiriwang ng bisay ng salita ng Diyos. So, binabanggit sa ating yung unang pagbasa, katulad kanina, ay mula sa aklat ng Propeta Isaias, Salmo Responsorio, mula sa 150 Psalms, lumalipan pa rin. Kalawang pagbasa, kalimitan yan ay New Testament. Of course, yung Ebanghelyo ay New Testament. Bahagi yun. Na ngayon, well, may mga Biblia kayo, may mga organisasyon na iniikali sa magbasa ng Biblia araw-araw. Pagkakataon. Kahit na ngayon, kung wala naman kayo mismong libro ng banal na kasulatan, ay may cellphone naman. Kahit naman sa Facebook, pwede yun.
Pero kung gusto ninyo makita yung mga readings ng Orthodox, ay pwede nyo puntahan yung awit at papuri dangko. No? Awit at papuri dangko. May kalendar na doon. No? Pipiliin nyo lang kung anong araw mo gusto nakita yung mga pagpasok. Ang bawa ngayon, no? January 25, 2026, pinutin nyo lang doon, lalabas na roon ang lahat ng pagpasa. Kasama na rin yung pananangin ng bayan. Mayroon na rin itong mga pagtitibay na ginawa ng mga kapwa natin mananampalatayang Kristiyano Katoliko. Yung kanilang pamamaraan na nakita nila na yun ang dating para sa kanila ng banal na kasulatan. May kabahagi rin itong pagtitibay. So, ngayon, very accessible na, gawa ka ng internet. Pwede nga kayo bigyan na everyday na verse mula sa banal na kasulatan. Everyday. Pero, isang bahagi na makita natin, yung mga pagbasa natin araw-araw. So, magbasa, pwede yung makinig. May audio file. Kung nahirapan kayo magbasa, lalo-lalo na yung mga matatanda, pindutin nyo lang ho. Nakalagay doon ay listen. So, pindutin nyo lang ho. May audio file, kalimitan nyo. I-click nyo lang. Siya na yung magsasalita. Hindi yun natin kinakailangan na sa uluhin ninyo. Galing ito sa aklat ni Mateo, chapter 4, verse 20, verse 12 to 17. Hindi nyo kinakailangan malagay ulit. Magbasa tayo, makinig tayo, tumigil tayo, magnilay tayo, at itanong natin sa Diyos, ano yung mensahe nito para sa atin? Kasi may kanya-kanyang mensahe ang Diyos para sa iyo. So, kung yan ang mensahe sa iyo, ay nagsasalita ang Diyos para sa iyo. Maaaring yan ang mensahe sa iyo, maaaring hindi yan ang mensahe sa akin. Kasi mensahe lang yan sa iyo na kaya kinakailangan natin makita ano bagay yung sinasabi ng Diyos. Kasi salita ng Diyos. Salita ng Diyos yun, pero kinakailangan makita natin na nagsasalita ba ang Diyos sa akin? So kahit na ako kasi sa ating media, mayroon tayong pagpapaliwanag ngayon, isa yung nakinig ninyo, napakinggan ninyo, pero maaaring iba-iba yung dating para sa iyo. Ang nakita namin ay ano yung gusto ng Diyos para sa akin. Pero kahit na may humiliya o wala, may humiliya. Yung humiliya yun pagpapaliwanag lamang ng salita ng Diyos. Bahagi mo yun. Pero yung banal na kasulatan, mapakinggan natin. At sana po ay maging gabay natin sa aming pagkilos sa daigdig na ito. Ang magbago sa atin. Dapat ay magdulog ng pagpapaliwanag. Ngayon anong sabi? Katulad ng pinahayag ni Jesus, pagsisiyan ninyong kaligtan ng inyong mga kasalanan, sapagat malapit ng mag-hari ang Diyos sa inyo. Ito rin po yung pinahayag ni San Juan, na bahagi yun na tinutukoy ng ating Panginoon sa Kristo. Bilang dito ang liwanag ng alin, ang bilang Mesiyas, ang liwanag na nagtatalaw sa atin. Sana po makita natin na yung salita ng Diyos ay alin, nagbibigay ng liwanag. Hindi sumasakal. Huwag yung gawin salita ng Diyos na maging bahagi ng alin, tanikala. Hindi ho yan yung dahilan kung bakit ko may salita ang Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagpapaliwanag, nagpapalaya, nagliligtas, gumagabay sa atin ng pangalan. Hindi natin pakinabangan ang kanyang mga biyaya at pagpapala.
Yan ang nais niya. Nais niyang sirain ang anumang bagay na naging dahilan ng pagkakapos ng tao. Nakuno si Leole, kasalanan. No? Kaya kung sabi nga natin, ibinabalik tayo kung saan? Doon sa original grace. Huwag natin kalimutan. Baka maalala lang natin yung original sin. Nakalimutan natin ang original grace. Paano tayo mamalik dun sa original grace? Tingnan natin yung nasusulat na salita ng Diyos. At kaya nga mo, ito yung maging pagkilala natin, yung may dala ng Biblia. Pwede yung dumatang dito sa lugar, mas kayo may dala ng Biblia. Ang kung magbasa sa ano. Yung kayo naman wala, kayo lahat. Pwede naman tayo lahat. Tumayo lang. So, isipin ninyo yung inyong banal na kasalanan sa inyong bahay, yung inyong cellphone, gamitin niyo yung cellphone ninyo. Pwede kayong magbasa ng banal na kasalanan dyan, may mga application, napakaraming application. Pero yung isa ko sa nire-recommenda ko nga, sabi nga, yung awit@papuritan.com. Sa wikang Pilipino. Sa wikang Ingles, napakarami. Salita at ipinaalam sa amin ang misteryo ng iyong pag-ibig, pagmalain ang mga Bibliang ito upang palagi namin itong igalang at basahin na may pananampalataya at debosyon, na may makatagpo ng mga nagbabasa ng mga banal na pahinang ito si Jesucristo, ang buhay na salita, at lumago sila sa pag-unawa at kabanalan at mapalakas ang pag-uwi sa buhay ang Ebanghelyo araw-araw. Buksan nawa ng iyong banal na Espiritu ang aming isip at puso nang sa aming pakikinig ng iyong salita ay sampalatayanan namin ang aming binabasa. Ituro ang aming sinasampalatayanan at sa buhay ang aming itinuturo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.